In today's video, 6-step guide para mawala yung man boobs mo. No lie. Let's go! What's good YouTube? Welcome back sa channel, Jacob Alava. And kung bago kayo dito, my name is Jacob. Itong channel na to is about fitness, health, lifestyle, and self-development. So kung bago kayo, please hit that subscribe button, hit that like button, and that notification bell para updated kayo sa future videos natin. Isa sa mga pinaka-highly requested topics ng mga subscribers and ng viewers, how to get rid of the man boobs. So in today's video, tutulungan ko kayo paano mawala yung man boobs nyo with a 6-step process. So let's get to it. Starting with step number 1. Step number 1 is kailangan mo maintindihan yung problema. You have to understand ano bang nangyayari dito sa katawan mo. Diba? So first off, man boobs. Intindihin natin ano ba siya. Man boobs, usually, pag marami kang fat, mataas yung body fat mo overall. Kasi ang body fat, guys, hindi yan kakapit sa isang part lang. So pansin mo, kung may man boobs ka, pwedeng mataba rin yung ibang parts ng katawan mo. Kung hindi man, pwedeng ang chest area mo, pinaka-problem area mo, or yung last layer of fat to go pag nagpapababa ka ng timbang. Guys, you have to understand na walang spot reduction. Ang ibig sabihin ng spot reduction is, hindi mo matatanggal ang man boobs alone. Losing fat is a full body process. So, if nagda-diet ka, nagka-cut ka, mababa timbang mo, hindi lang sa isang area mawawala yan. So, kung gusto mong mawala talaga yung man boobs mo, you have to diet down. Compare natin siya sa abs, okay? Sa ibang videos ko, I talk about abs are developed in the gym and revealed in the kitchen. Ganun din siya sa man boobs, guys. Ang man boobs kasi taba yan. So kung i-compare natin siya sa abs, lahat tayo may abs eh. Ang layer of fat na nakatakip dyan sa abs natin, kailangan natin tunawin yan para makita nyo yung abs, yung mga pandesal. Now, similar yung case sa man boobs. Ang pinaka-difference lang is, yung abs mo, naturally, may shape na yan eh. May pandesal na yan. Kahit di mo siya tinitrain, kahit di bumubukol, pandesal na yan eh. Ang pinaka-difference is, kung mawala man yung taba, kailangan mo siya i-build para kumorte. And yun yung gusto natin. So ayaw nyo maging lawlaw yung chest nyo, mas gusto nyo magkumorte. So yan ang step number 1, na kailangan nyo i-address or kailangan nyo maintindihan kasi kung hindi mo maintindihan, hindi mo masosolusyonan. Step number 2, you must be in a calorie deficit. So kung hindi nyo pa alam ang calorie deficit, check out this video kasi bine-breakdown ko talaga siya in the simplest terms. Pero to cut it short, ang calorie deficit, kailangan ng katawan mo to be consuming less than what it needs or to be moving more para matunaw yung taba. I'm sure kung returning subscriber ka, sukang-suka ka na lagi kong sinasabi to. Kasi guys, realistically, yun yung way kung paano mawala yung taba sa katawan natin. Step number 3, now na naka-calorie deficit ka, pwede mong gawin is to move more. Okay? So, kung kinuha mo yung calorie deficit mo from food intake, so ibig sabihin, kumakain ka below sa kailangan ng katawan mo, pwede ka pang gumalaw. Simple step counting, walking, yung increasing overall movement, yung patayo-tayo. Guys, factor yan na nag-a-affect sa body fat natin. Kasi the more that you move, mas malaki yung chance na mapupunta ka sa calorie deficit. Tapos kung naka-calorie deficit ka, babagsak yung timbang nyo over time. So, hindi siya specific sa isang area kasi nga sabi ko, walang spot reduction. So, pwedeng lumiit yung hita nyo, pwedeng pumayat ng konti yung mukha nyo, pwedeng lumiit yung tiyan nyo, diba? Pero you just have to keep going. Hindi naman necessarily kailangan sobrang strict cardio. Just moving more, malaking bagay na yun. Pero pwede ka rin mag-incorporate ng cardio such as light jogging, biking, or whatever you enjoy. Step number 4, resistance training or weight training or body weight training. Guys, hindi naman to kailangan para mawala yung taba. Pero, the reason kung bakit nire-recommend ko siya, kasi sabi ko nga kanina, di ba, parang abs, kailangan mong i-push out yung muscle. So, kailangan mo i-grow yung chest mo. Once i-push out mo yung muscle, tapos mawala yung taba, dun kokorte yung chest natin. Tingnan nyo yung mga payat, yung walang body fat pero payat, flat yung chest nila. Wala silang man boobs, pero flat lang. So ibang problema yon. Sila kailangan talaga nila mag-resistance train para bumukol, para lumabas yung chest. Yung cut dito na gusto ng mga tao, para makuha mo yun, kailangan talaga bumaba yung body fat mo, tsaka pinapaangat mo yung chest mo. So ang nire-recommend ko, magbuhat kayo. Now start slow. Kung hindi pa kayo familiar, kuha muna kayo ng personal trainer para maturuan kayo ng form and mag-invest na rin kayo sa equipment. Pwede na kayo with dumbbells and the bench. I would recommend na masanay kayo sa form and sa technique, tapos
kung kaya, mag-bench press kayo. Bakit? Kasi ang bench press is a compound movement, meaning multi-joint exercises siya. So may triceps kang tatamaan konti, may shoulders konti, and tatamaan niya talaga yung chest mo. The reason kung bakit nire-recommend ko rin ang bench press, kasi pwede mong i-overload yung weight. Once sanay ka na, once comfortable ka na with the movement, pwede mong bigatan. So guys, kailangan talaga binibigatan, china-challenge natin yung sarili natin over time para mag-grow yung chest natin and para mag-push out siya. Now, kung wala naman kayong equipment, pwede naman mag-push-ups tayo. There are different variations of push-ups. Pwede nyo ibahin yung angle, pwede nyo itaas yung paa nyo. Malaking bagay na to para mapa-improve yung chest nyo kung wala talaga kayong gamit. Number 5 is kailangan mo i-track yung progress mo. Kailangan mo i-measure. So, paano ba yun? One could be the weighing scale. Tingnan mo yung weighing scale, bumababa ba yung timbang mo. Pero do not always rely on that. Kaya maganda, kino-complement mo with taking photos. So, mag-take ka ng photos every week. For example, every Monday, check mo front ng chest mo, side ng chest mo. Kasi each week, baka feeling mo the same or walang nangyayari, pero let's say naka-calorie deficit ka, nagbubuhat ka, tapos mas gumagalaw ka, visually, mas makikita mo yung resulta. Versus kung wala, kung timbang lang inaasahan mo. Kasi magpa-fluctuate talaga yan. One way of also measuring is with a measuring tape. I-measure mo, dibdib mo. So just below the armpit, dito, measure mo. Tapos week by week, sabay mo sa photos para makita mo kung may improvements. Kung lumiliit man or lumalaki. Tapos i-complement mo again with the photos, makikita mo, lumalaki. Tapos gumaganda yung itsura. Ibig sabihin, that is a good sign. So for the last and final step number 6 is to be patient and be consistent. When it comes to changing your body composition, kung may gusto kayong baguhin sa sarili nyo, sa katawan nyo, actually with everything in life, kailangan consistent kayo. Hindi mo naman agad-agad makukuha yung resulta. Isipin mo rin kung ilang taon or ilang months naipon yung taba sa katawan nyo, sa chest nyo specifically. Tingnan nyo yung lifestyle nyo at saka tingnan nyo kung anong pwede nyong baguhin. Now, yung mga sinabi kong previous steps, gagana lang yan if you give it some time and be consistent. Ang pinaka-common problem na nakikita ko kasi is naiinip yung tao and nawawala yung consistency. Hindi niya nagagawa ng tuloy-tuloy. It has to be your lifestyle. Kailangan mo siya i-incorporate sa buhay mo. Hindi yung chore, hindi yung pinipilit mo lang sarili mo na binibigyan mo ng oras na, okay, 2 months ko lang to gagawin. Guys, kung gusto nyo talagang gumanda yung katawan nyo, gumanda yung chest nyo, you really have to give it time. So, be patient and be consistent. So guys, yung 6 steps na yan, as much as gusto ko sabihin, may mas mabilis, easier way, binibigay ko lang kasi sa inyo yung katotohanan eh. Kasi kahit sabihin mo yung surgery mo or what, magpatanggal ka ng taba, kung hindi magbabago yung lifestyle mo, babalik at babalik yan eh. Itong information na binibigay ko sa inyo guys, tagal ko na siyang nire-research and based on my experience as a coach, yan yung mga nag-work sa clients ko. In time, i-share ko yung mga progress ng mga clients ko na nawala yung mga man boobs nila. Pero kailangan mo na magpaalam sa kanila. So kung marami kayo natutunan sa video na to guys, please leave me a like, please subscribe. It helps me a lot. Laking tulong sa channel guys. Gusto ko mas marami pang matulungan para ma-achieve ng mga tao yung mga goals nila. So malaking bagay kung sinishare niyo yung videos ko, nagsasubscribe kayo, and kiniklik niyo yung notification bell. So guys, with that being said, sana ma-apply niyo itong mga tips na to and sana gumana siya sa inyo. And remember, consistency is key.